Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mong maglingkod sa iyo si San Bruno sa liblib na dako. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa iba't ibang larangan ng buhay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel.
Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham at ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin ang isa sa inyo nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala ako maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot sa kanya ng kaibigang nasa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kahilingan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hiningi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat naghumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak upang humingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Isa po siguro sa mga sinabi ng Panginoon na madalas ay hindi lubos o sabihin natin hindi tamang pagkakaunawa natin ay ang mga palata ni Jesus na napakinggan natin sa ating ebanghelyo tungkol sa panalangin. Kasi batay na rin sa ating karanasan, lahat naman tayo nagdarasal kadalasan pag tayo nagdarasal, pero tayo hiningin biyaya.
maaaring kagalingan, tagumpay, maayos sa pamumuhay, kaligtasan. Pero may mga pagkakataong ang mga ito ay hindi natin natatanggap. Kaya minsan, naisip natin, ano bang dapat kong gawin para matanggap ko itong hinihingi ko? Pukukulitin ko ba ang Diyos? Dadalasan ko ba ang aking mga panalangin? Sasabitin ko ba ang mga tamang pananalita upang makumbinsi ang Diyos na ipagkaloob sa akin ang aking hinihingi? Ano nga bang pamamaraan ng pananalangin? Kahapon, ang ebanghelyo po natin ay tungkol sa request ng mga alagad ni Jesus na turuan siyang manalangin. At anong sinabi sa kanila ni Jesus? Kung kayo mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, yung dasal na Ama namin. Kaya dito makikita natin na ilang ibang mukha ng Diyos ang pinakilala ni Jesus. Kasi sa mga Hudyo, ang tinuturo nila, ang Diyos ay ganito. Kapag ikay mabuti, gagantipalaan ka. Kapag ikay masama, parurusahan ka. Alalaong bagay, nagtatala ang Diyos sa isang libro ng lahat ng kabutihan at kasamaang ginagawa mo. So, ganun ang pagkakaunawa ng mga Hudyo tungkol sa Diyos. Pero dito sinabi ni Jesus na ang Diyos ay hindi ganun. Ipinakilala ng Diyos bilang isang Ama. Ipinakilala ni Jesus ang Diyos bilang isang Ama. Sabihin natin para magulang natin. Ngayon, bilang isang Ama, higit siyang nakakaalam kung anong higit na makabubuti para sa bawat isa sa atin. Ganito lamang po yan sa ating pamilya. Ang mga magulang, lahat ba ng hiningi na inyong mga anak ay binibigay ninyo? Lahat ba ng hiningi na inyong mga anak binibigay ninyo? May pagkakataon siguro oo, may pagkakataong hindi. At madalas ang nasa isip ng mga magulang ay hindi ito makabubuti para sa aking anak. Hindi ito tama para sa aking anak o meron pang higit na makabubuti para sa aking anak. Kung ang mga magulang natin, alam ko higit na makabubuti para sa atin, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Siguro sa pasimula, hindi natin kagad ito maunawaan. Sa pasimula, hindi natin kagad ito maunawaan. Pero sa bandang huli, maunawaan natin kung bakit minsan ang mga magulang natin hindi binibigay yung ating hinihingi. Marahil ganun din ang pamamaraan ng Diyos. Higit siya nakakaalam at totoong higit siya nakakaalam kung ano makabubuti para sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung ganun ang sitwasyon, anong silbi ng ating mga panalangin? Simple lang, upang baguhin ang bawat isa sa atin. At upang higit na makita kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa panalangin, hindi natin kayang baguhin ng Diyos dahil Diyos na siya. Sa halip, kung taimtim ang ating pananalangin at patuloy-tuloy itong ginagawa at nagiging bukas tayo sa pagkilos ng Diyos, makikita natin na unti-unti sa pamamagitan ng ating panalangin, binabago tayo ng Diyos at higit tayo mas nagiging receptive sa Kanyang grasya, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang kalooban. Higit tayo na mas nagiging receptive sa pamamaraan at pagkilos ng Diyos. Sa pananalangin, mas lalong lumalalim ang ating pananalig sa Diyos. At diba sabi ko nga minsan,
ang pananalig sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi ang pananalig ay tungkol din sa pagtitiwala. Sa ating pong unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, tinabagang merong kaunting galit, pagkainis si San Pablo sa mga taga-Galacia. At anong dahilan? Patuloy pinipilit ng mga Hudyong Kristiyano ang kanilang old tradition. At ano yung old tradition na yon? Isa na dito yung kosher foods, yung pagkain, yung mga pagkain dapat lamang nilang kainin. At pangalawa, yung pagtutuli. Para mapabilang ka sa simbahang Kristiyano, para maligtas ka, kinakailangan mong magpatuli. Pero nung sinabi sa akin ni San Pablo, kung patuloy ninyong gagawin ang kanyang tradisyon, anong silbi ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus? Anong silbi ng inyong pananalig sa mabuting balitang aming ipinapahayag? Ang pananalig ninyo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang pananalig ninyo sa mabuting balita, ito'y nagiging daan patungo sa inyong kaligtasan. Mga kapatid, sa ating pananalangin, naway masigit tayong maging bukas sa pamamaraan at pagkilos ng Diyos. Sabi nga niya, kung tayo daw masasama ay marunong magbigay ng mabubuti sa ating mga mahal sa buhay, gano'n pa kayang asang ama o ang ating ama na mabuti, kaya niyang ibigay ang higit para sa bawat isa sa atin. Amen. Nangako si Kristo sa atin, humingi at kay bibigyan, lumapit tayo sa ating amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Ating itutugon, mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay at malalim na buhay sa pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Tayo naway patuloy na manalangin kahit nagaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga may sakit naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, hinihintay namin ang lahat mula sa iyo.
sa pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mula sa iyong bayan ng mga alin na kahanda, kayong si San Bruno ay ginugunita at gawin mo maging kalugod-lugod ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kayong si San Bruno ay pinararangalan sa pamamagitan niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sang lanang Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin
sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na mo'y dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iedya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Awahan sa tuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway bigyang galak ng banal na pakikinabang kay si San Bruno ay pinararangalan sapagkat tinanggap namin ang mga kaloob mo sa pagdiriwan ng aming pagtanaw ng utang na loob sa mga nagpamanas sa aming pananampalataya at sa pagpapayag na iyong kadakilaan sa piling ng mga banal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Kayo po'y ating gaganapin na benediksyon para sa araw na ito. Panalangin kay Apostol San Judas Tadeo. O dakilang Apostol San Judas Tadeo, kamag-anak ni Jesus at Maria, binabati ka namin sa pamamagitan ng mahal na puso ni Jesus at pinasasalamatan ng Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa iyo. Nagpapakumbaba ako sa harapan mo upang ako'y kaawaan at huwag sipayuin ng aking dalangin. Kaya mga ako'y umaasa at nananalig sa iyong kamakapangyarihang panalangin sa Diyos. Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang maging tagapagsaklolo na mga walang pag-asa, tagapamagitan ng mga kapuspalad, tagapayo ng mga naliligaw ng landasin. Tulungan mo ako sa aking pangangailangan sa kaluluwa at katawan, at ako'y magiging mabuting Kristiyano bilang pasasalamat sa Diyos. Tutuparin ko ang aking tungkulin sa iyo at sa kapwa hanggang sa wakas. Amen. Panalangin kay San Judas Tadeo na mga nawawalan ng pag-asa, o kabanal-banalang Apostol San Judas Tadeo, tapat na lingkod at kaibigan ni Jesus, dahil kay Iscariote na nagkanulo sa iyong mahal na Panginoon, ay nakalimutan ka na marami. Ngunit ikaw ay nakinikilala ng Santa Iglesia at pinararangalan bilang pintakasin ng mga walang pag-asa. Ipanalangin mo ako na isa ng kalunod-sunod na makasalanan. Gamitin ang iyong karangalan at kapangyarihan upang dulutan ng lunas at awa ang mga dumudulog sa iyo. Sakluluhan mo ako sa maigpit kong pangailangan upang aking matamong kalingat aliw ng langit sa lahat kong mga hilahil, hapis at tiisin, lalo ng aking mga kahilingan. Pasasalamatan ko ang Diyos na kasama mo at ng mga santo at anghel sa langit magpakilanman. Ipinangako ko sa iyo, O San Judas Tadeo, na lagi kong gugulitain ang biyayang ito at kailanman ay hindi ako titigil sa pagparangal sa iyo bilang aking tangi at makapangyarihang patron. At sisikapin kong akitin ng iba na mamintuo sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Apostol San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, puwaran ng sa kababaang loob, sa labing ng pagtitiis, lirio ng kalinisan, alab ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, aliw ng mga nalulumbay, takbuhan ng mga makasalanan, saklolo ng mga nahihirapan, tanging pintakasin ng mga walang pag-asa. Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Tanto. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, saluso, nor virtus coque, sit et benedictio, procidenti abutro che comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo presitis Dieis. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis sue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguis tua sacra mysteria venerari, ut electionis sui fructum, in nobis et sensiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Pagpupuri, purihin ng Diyos, purihin ng kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso, purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo, purihin si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinisan-nisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisan-nisang esposo.
Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga banal. Amen. O sa